Be very careful. Why? Ika'y tagalupa at ang hinaharap mo ay tagalangit. Ika'y tao lamang at humaharap ka sa Diyos. Kaya mag-ingat-ingat sa lahat ng iyong iniisip at sasabihin. At huwag kang masyadong walang bahala kung magbitaw ng mga pangako sa Diyos. Sabi, anuman ang sasabihin mo, anuman ang isusumpa mo o manunumpa kang gawin, anuman ang gagawin mong pakikipagpanayam, whatever it is that you ask God and promise God in return, sabihin ganun, kailangan pag-isipan mong mabuti. Hindi nakikipagbiroan ng Diyos at hindi siya nagpapabiro kanino man. Ang lahat ng pakikipag-unayan sa Diyos ay seryosong bagay. Sabi ganun. Kaya kung ang tao ay maraming iniisip habang siya'y gising, marami din siyang mga papapanaginipan at mababangungot kasi iniisip niya nagkakaroon tuloy ng bunga sa kanyang buhay. Kaya ang iniisip mo rin habang ikaw ay sumasamba at lumalapit sa Panginoon, magkakaroon din ng mga bunga yan sa iyong buhay. Sabi ganon. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga kahangalan ng tao at ang kahangalan ditong tinutukoy yung hindi ka seryoso sa iyong pakikipag-deal sa Diyos. Sabi ganon, hindi natutuwa ang Diyos na nangangako ka tapos hindi mo tinutupad. Mabuti pa, huwag ka nalang mangako kung hindi mo tutuparin. At mabuti pa na huwag ka nalang magsalita kung hindi naman talaga mangyayari. Huwag mong hayaan na ang iyong bibig ay ipahamak ka. Magbibigay-bigay ka ng pledge, magbibigay-bigay ka ng pangako, tapos pag sinisingil ka na ng temple messenger, sasabihin mo, my vow was a mistake. Joke only. Hindi ko na pag-isipan. Nag-pledge ako, nangako-ngako ako sa Diyos, tapos hindi ko pala matutupad. Sabi ganoon, hindi naman ako serious noon, sorry. Sabi ganoon, kaya mapapahama ka sa ganyan mong ginagawa. Kailangan, pag tumitindi ka sa harapan ng Diyos, may pitagan, may paggalang. So people are to be cautious about outward and needless and unnecessary sacrifices. Yung tinatawag na sacrifice of fools. Marami po mga tao sakripisyo ng sakripisyo, hindi naman kailangan. Panata ng panata, pangako ng pangako, hindi naman nila kailangan gawin sa sarili nila yon. Why? Because people can be needlessly guilty because religious teachings can over-moralize and over-accuse. Sakit na ng maraming religious leaders, sakit na ng maraming mga religious establishments, sakit ng maraming churches na sobrang magpagilty sa mga tao. Parang masamang sumaya, masamang mag-enjoy, masamang ganito, masamang ganyan, puro na lang lahat masama. Ang tao tuloy sa sobrang guilt feelings, naiisip niya na ang tanging paraan na lang para gumaan-gaan ang kanyang guilt feelings, mangako ng mangako, mag-pledge ng mag-pledge, magsakripisyo ng magsakripisyo. So needless sacrifices could be any under or overdoing due to faulty hermeneutics, understanding and interpretation and application of God's Word. Napakarami na nating nakikita. Ang inyong lingkod man sa mahigit 30 taon sa ministry, nakita na nating maraming pagturusa, pagtitiis, pagtitimpi, pagpipigil, pagiging guilty ng tao na hindi naman dapat. Nasobrahan sa turo, nasobrahan sa higpit ng turo, nasobrahan na makondisyon ng isip na puro mali ito, masama ito, kahit hindi naman galing sa Diyos. Nagkataon lang na yung mga interpretation at reading ng kanyang teacher ay on the very strict and conservative side. Ang nangyayari tuloy ang mga tao, lagi nilang guilty. At ang ginagawa nila para mabawas-bawasan yung guilt na yon, lagi nilang may sacrifice. At ito tinutukoy ni Solomon, maraming sacrifices hindi naman kailangan. Dahil yung guilt mo, hindi naman tama yung guilt mo eh. Dapat naman hindi ka feeling bad only because you're having a good life or you're having a good time or because of this, because of that. The Christian is free to do anything that the Bible does not prohibit. And the Bible has very few prohibitions. Kaya lang pag dumaan na yan sa pulpito, dumaan na sa Bible teacher, dumaan na sa classroom, pinaparami lalo ng mga teacher at mga preacher, yun bumibigat ang dala ng tao. Kaya nga ang Panginoong Jesus, pinapagalitan niya yung mga religious leaders ng panahon niya. Sabi niya, ang bibigat na mga ipinapasa niyo sa mga tao, tapos hindi niyo naman sila tinutulungan para ito ay kanilang pasanin. Ang hihirap ng mga pinapaabot ninyong mga pamantayan, wala na kayong ginawa kundi usigin sila, wala na kayong ginawa kundi hingan sila ng hingan.
Ang tao'y hirap na, kaya nagagalit ang Panginoon sa mga religious leaders ng kanyang panahon. Kasi hindi pagaan pabigat. Hindi palawag ng loob, pasikip. Hindi kalayaan, kundi lalong nababurden habang nagiging religyoso. Kaya ang isang negative effect ng too much religion, ang tao nawawala na ng saya, nawawala ng sigla, nawawala na ng buhay, lagi nilang nagigilty. So, namamanata tuloy. Kaya napakarami mga namamanata, naghahampas ng sarili, nagpapapako, mga lumalakad ng paluhod, dumidipa, nag-aayuno. Actually, parang suhol yon. Dahil sa kanilang pakiramdam, yan lang ang paraan para makabawi-bawi sila sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi dapat ganoon ang itinuturo dapat ng Bible-based na pananampalataya, freedom in the blood of Jesus, the grace of God through forgiveness. Kaya kung nagbibigay ka sa Diyos, namamanata ka, na sumusumpa ka, nagpe-pledge ka, hindi dahil guilty ka, kundi dahil natutuwa ka, tumatanaw ka ng utang na loob, na nagbibigay ka sa mga gawain ng Panginoon, hindi para suhulan ng Diyos na ipikit ang kanyang mga mata sa iyong patuloy na mga pagkakasala. Nagbibigay ka dahil sukli mo ito sa kabutihan ng Diyos na nararanasan mo na. Habang lumalaya ka, gumagaan ang iyong pakiramdam, lumiliwanag ang iyong pag-iisip, lalo ka nagiging good giver, not because you're guilty, but because you're already set free from guilt. Magkaiba yung ganong pananaw. So Solomon was teaching us not to be thoughtless and careless and impulsive about our promises to God. Pag-ingatan daw ang thoughtless promises to God. Now, it is not wrong to make promises to God, but promises should be well thought of and kept. Pag sinabi na mabuti pa huwag ka na lang mangako kaysa hindi mo tuparin, hindi ibig sabihin nun yun talaga. Ang sinasabi lang, mangako ka, good, pero tuparin mo. Kaysa mangangako ka, hindi mo naman tutuparin. Kasi kung ganun yung application, edi wala na lang mangangako sa Diyos. Ang Diyos nga, ang daming pangako sa atin Ang dami niyang promises sa atin. Kaya hindi man masama na ikaw din mag-promise ka sa Diyos. Kaya lang, isipin mo ito pa rin. Make promises to God, but be serious. And then be free from needless and impossible promises. In the Bible, there was a man na ipinangako niya, pag nagtagumpay ang aming giyera, pag uwi ko, papatayin ko bilang offering ang unang sasalubong sa akin. Ang unang sumalubong, ang anak niyang babae. Masama man sa loob niya, pinatay niya. Kasi nangako siya Alam niyo kung ba't may ganun pangako? Dahil nung araw, ang unang sumasalubong sa iyo, yung mga hayop. Kasi ang silong ng bahay ng mga tao noon, yung mga hayop doon nakatira, yung mga tao nasa second floor. So pag uuwi ka, usually yung mga kambing, mga unang sasalubong sa iyo, mga alaga mong hayop. Kaya yun ang kanyang kakatayin, i-offer sa Diyos. Nauna ba namang lumabas yung anak na dalagita? It was a needless and an impossible promise. The guy kept it dahil pangako niya sa Diyos, pero hindi ako humanga sa kanya. Dahil in the first place, ba't ka nangako ng ganyan? Siguro inaasahan niyang asawa niya o biyan na unang lalabas, no? Kaya wala akong magagawa, pangako ko to sa Diyos. Pero yung anak ang lumabas, ang hirap nang nangyari sa kanyang buhay. A promise is a covenant, it's a contract, it's a bind. Kaya mag-iingat tayo kahit sa pangangako sa tao. Yung mga pinapangako mo, iibigin kita habang buhay. Ano naman paano mo nalaman na hindi magbabago ang pakiramdam mo? Diba? Hindi ipinapangako ang ganyan mga bagay. Sabi mo lang, sisikapin kung ibigin ka habang buhay. Pero hindi ka nakakatiyak na iibig ka buong buhay. Yung magbabayad ako sa'yo sa katapusan. Nakakatatlong katapusan na, wala pa yung pala sa katapusan ng mundo. Ang bayad. Kaya pag may nagsasabi sa'yo sa katapusan, itanong mo, katapusan ng Mayo o katapusan ng mundo? Kasi hindi malinaw. A loose tongue often gets its honor in a tight place. Yang laging nagngangako, madalas mapako. So this is a lesson not only in our relationship with God, but also in our human relations. And the lesson is, do not commit yourself too soon. Huwag kayong o agad. Huwag kayong mangangako agad. Kahit sa pag-ibig, huwag kayong makikipagsumpaan agad. Magpapalitan agad ng sing-sing kasi nagbabago ang pakiramdam ng tao. Paano ngayon kung committed ka na? Nagbago ngayon loob mo. Obligado ka ngayon na panindigan yung sinabi mo. Kaya mas mabuti, matuto tayo kay King Louis XIV of France
Si King Louis XIV, tuwing may lumalapit sa kanyang ministro o high government official, may hinihingi, may nire-request, may pinapa-aproban, ang lagi niyang sinasabi, I shall see. I shall see. And it's a very good way to think first. Huwag kayo nag-oo agad. Governor kayo, mayor, manager, president ng company, may-ari ng isang kumpanya, meron sa inyong may request, pirma kayo agad. No, I shall see. Bukas, balikan mo to. Mag-iisip muna ako. Kasi madaming napapasubo sa pagsasabi agad. At ang salita, habang nasa loob pa ng bibig mo, ikaw pa ang amo. Pero ang salita, pag binitawan mo na, siya na ang amo, ikaw na ang alipin. Tutuparin mo na, susundin mo na yun. Kaya tuwing merong nagre-request sa inyo, lalo may lumapit, I shall see. Teka, tingnan natin. Kasi kuminsan, oo ka na, hindi mo pa lalo yung pasikot-sikot ng buong kwento eh. Yung pala, minanipulate ka, minaniobra ka lang para maka-oo. Ngayon nung malaman mo na may kabilang side yung kwento, naka-oo ka na sa kanya, paano? Kaya dapat, huwag agad-agad. Liban na lang life and death. Emergency talaga. Pero kung may oras kayo, delay your decision. Ang desisyon na hindi mo pa binibitawan, alipin mo pa. Pero oras na binitawan mo na, ikaw na yung alipin. So in the verses that we have read, a promise to God of offering was being taken back. Nag-pledge siguro itong tao na ganito, magdodonate ako ng ganito. Tapos nung kinukuha na sa kanya nung temple messenger, sabi, it was a mistake. Many people make promises to transact with and to seek favor from God, then not keep them when they get what they ask for. Yan na yan yung mga lulubog na barko na, Diyos ko, huwag lang pong lumubog ito, talagang maglilingkod ako sa inyo. Ngayon, hindi lumubog, paglapag niya sa pier, sabi niya, joke only. Dahil nakatungtong na siya sa terra firma. Lupa na yung tinutungtungan. Yung lahat ng nakasakay sa aeroplano, Diyos ko, magbabagong buhay na po ako, huwag lang kaming lumaglag ngayon. Tapos pagka-landing, ay, joke pala. It happens. Promises should be kept. Because God can destroy everything you have worked for. That is what the verses have said. Pag sinabi mo, Diyos ko, magne-negosyo po ako, at pag pinaunlad niyo po ako, magpapaaral ako ng mga mahihirap, o magpapadala ako ng mga estudyante sa seminaryo, o pag pinaunlad niyo ang buhay ko po, ganitong gagawin ko, ganun ang gagawin ko, tiyakin yung tutuparin niyo. Because God can destroy everything that you have worked for. Pag hindi siya natuwa sa inyo. Kaya hindi masamang mangako, tutuparin lang. Pero alam niyo nangyayari pag ang mga tao ay matagumpay o malusog o masagana, nalilimutan ang mga pangako sa Diyos. Naaalala lang uli pagka sumusuka na naman ang dugo. Naaalala lang uli pagka may sunog o may baha. Naaalala lang uli pag nalulugi o nanganganib. Pagka may mga problemang mabibigat, naaalala uli ang Diyos. Kita nyo, naaalala dahil may kailangan. Iba naman yung naaalala ang Diyos dahil nagpapasalamat at masaya sa Diyos. Sa palagay nyo ba, hindi kita ng Diyos yung pagkakaiba ng dalawang paglapit na yon? Na ang saya-saya ng pamilya nyo, ang ligaligaya ng negosyo nyo, tapos buong buo kayo nag-church kasi wala kayong problema? Iba naman yung andyan kayo lahat kasi may problema kayo? Sasabihin nyo, wala na tayo yung choice mga anak, kala magsimba na tayo. Well, natutuwa din ng Diyos kasi hindi naman kayo mag-church. Pero higit naman siyang natutuwa, nandiyan kayo dahil ang dala-dala nyo pasalamat, hindi hiling o hindi reklamo. In any case, mabuti pa rin lumapit kahit nangangailangan lamang. Pero pag dumating naman na panahon, hindi ka nangangailangan, mas dapat lalo kang lumapit. Kasi umaani ka na ng mga kabutihan ng Diyos, mas lalong dapat ipahayag ang ating pasalamat. Ecclesiastes 5:3 sabi, as a dream comes when there are many cares, so the speech of a fool when there are many words. What is the idea behind this? That thoughts shape dreams and even nightmares. Thoughts shape hopes and fears. Our thoughts shape behavior and even character. Kung paano ka mag-isip, ganun ka uupo. Yung pag-upo nyo lang, pinapahayag niya kung paano kayo nag-iisip. Ganun ka tatayo. Kung paano ka mag-isip, ganun ka mananamit. Kung paano ka mag-isip, ganun ka kakain.
So yung pag-iisip, doon nabubuo ang lahat. Kaya ang tunay na digmaan nangyayari sa loob ng isip. Pag sa loob ng isip mo, nag-decide ka ng manalo, susunod na yung tunay mong panalo kasi yun ang gagawin ng katawan mo eh. Pero sa isip mo, nagpatalo ka na, susunod na matatalo na yung katawan mo kasi natalo ka na sa battlefield which is in the mind. So people can shape their dreams, their sleep, their character by controlling and by directing and disciplining their thoughts. Gusto ninyo na makontrol kung ano ang mangyayari sa inyong mga papanaginipan, kontrol niyo kung anong iniisip niyo bago kayo matulog. Pag nanonood ka siyempre ng horror, nag-iisip ka ng mga aswang, manananggal, tikbalang, kapre, duwende, yun talaga ang papanaginipan mo. Kaya iniisip mo, ano bang i-feed ko sa brain ko? Nadidirect natin ang nangyayari maging sa ating character sa pamamagitan ng pagbabantay kung anong iniisip natin. Pag ang iniisip mo, ang taas-taas mo, ang baba ng iba, tapos nakita mo sila, pati ang pagkamay mo sa kanila, pati ang pagngiti mo sa kanila, may korte na yon. Depende kung anong iniisip mo tungkol sa sarili mo. If you think that you are superior, it will show in your smile. If you smiled at all, it will show in your bodily posture. It will show in your body language because you've already thought of it. Kaya ang binabantayan, isip. Ibang topic na naman ito, hindi na ito yung promises or vow. Kumambyo na si Solomon. It's about thoughts and what happens after we have made our thinking process. Kung gusto nyo po na halimbawa, maiba ang pakikitungo nyo sa inyong kapatid, sa inyong asawa, sa inyong anak, magulang, biyanan, baguhin nyo ang paraan na iniisip nyo sila. Pag sa isip mo, iniisip mo, naiinis ako sa kanya, nayayabangan ako sa kanya, ayaw ko siyang pansinin, sigurado pag nagkita kayo, ganun ang mangyayari ng gagawin ng katawan mo. Kaya kung hindi kayo masaya sa anumang namamagitan sa inyo between you and another person, change the way you think about the person, change the way you think about the situation, and your body will follow. And the change in your bodily movements and body language will actually induce the other person to also change his or her way of dealing with you. It begins with the thought. Kaya mahalaga na kokontrol natin yon. And one could control his thoughts by omission of the bad and by commission of the good. Even thinking is habit forming. Pag lagi kang nagtatanggal ng masama sa iniisip mo at naglalagay ka ng mabuti, yung buhay mo mababawasan ng masama at madadagdagan ng mabuti. Sa isip lahat nangyayari yan. Kaya sabi ng Psalm 1:1-2, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. So blessedness is in not doing those things, in omitting those things. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So blessing is on doing what is nice, to meditate on the word of God. To meditate is a mental process. Pag lagi mong iniisip yun ang mangyayari. At ito, sobrang pagsasalita, nakakapagpahamak. Why? Because talking too much could lead to mistakes because of the possibility of misrepresentation by the speaker and by misreading and misinterpretation and misunderstanding by the hearer. Pag meron kang thought in your mind at sinabi mo sa pamamagitan ng iyong bibig, lima na lang ang galing-galing mong mag-isip ng salita, magtahi ng sentence, pumili ng tamang vocabulary, napakalaki ng panganib na yung iniisip mo at yung sasabihin ng bibig mo, magkaiba. Akala mo, sinabi mo yung nasa isip mo, pero sa pagpili mo ng salita, ang totoo, iba na pala yung nasasabi mo. And it's one half of the communication problem. The other half is, meron kang iniisip, sinabi ng bibig mo yung iniisip mo, yung sinabi ng bibig mo, nadinig ng tenga ng nakinig sa'yo, inisip niya, ininterpret niya yung narinig niya. Nakakatiyak ka ba na yung ibig mong sabihin, ganon din ang ipapakahulugan ng nakinig? Ang laki ng pagkakataong magkamali.
Kasi sabi mo, hindi naman yan ang ibig ko sabihin. Yan ang nadinig ko sa'yo. Sasabihin nung nakinig. Kaya po maraming away ang mag-asawa eh. Kasi magkaiba ng paraan ng pagsisimbolize ng idea ang lalaki at babae. Yung babae, mahal kita. Therefore, mainit na mainit ang kape. Mainit na mainit ang sinangag. Bagong laba ang ating mga bedsheet. Ganun yun. Binibigyan kita ng mga maliliit na services, mga maliliit na mga pansin. Pati binibigay mo sa aking chocolate, itinatago ko ang balat. Yung ganon. Tandang-tanda ko lahat ng ating birthday, anniversary, kung saan tayo nagkita, ang kulay ng damit mo nung una nating date. Kasi mahal kita. Sa babae kasi yun yung kanyang language na ibig sabihin mahal kita. Yung lalaki naman, maraming beses, wala yun. Pag sabi mo, mahal mo ba ako? Oo, kita mo nga, pinakasalan kita. Wow, thank you very much. Salamat naman, pinakasalan mo ako. Pero sa lalaki kasi, pinakasalan ka pala, yun ang pinakamataas na pagpapakahulugan niya ng pag-ibig. Kahit na nile-neglect ka niya, which is not an excuse. What we're just trying to say is, magkaiba kasi na expression. Same idea of love, pero pag sinabi ng bibig, sinabi ng katawan, iba na. So iba na ngayon ang reading. And one of the most terrible situations in communication is that not what I said, but what you thought I said syndrome. Hindi yan ang sinabi ko. Pag sinabi ng lalaki na, gagabihin ako, sabi mo, huwag ka na nga umuwi. Anong ibig sabihin ng babae nun? Umuwi ka na. Diba? Ang ibig sabihin talaga, umuwi ka na, huwag ka na umuwi. Sige na, huwag mo na kami balikan. Balikan mo kami. Yun ang ibig sabihin nun. Kung ang basa ng lalaki talaga, huwag na siyang umuwi, di nga umuwi. Di ba galit naman yung babae? Ba't di ka nga umuwi? Sabi mo, huwag na ako umuwi. Magkaiba kasi. The same word can mean differently to different people. Kaya sinasabi ni Solomon, the more you speak, the more chances of error. So unless you can speak well, it's always better not to talk too much. The more talk, the more mistakes. Mistake ko minsan of misrepresenting an idea with the wrong word. Katulad na lang nung, bakit mo naman ako tinapakan? Di kita tinapakan, natapakan kita. Di ba? Magkaiba? Iba naman yung tinapakan sa natapakan. Nag-aaway yung mag-asawa ko minsan. Ikaw naman kasi, iniwan mo yung gatas ng bata. Nakita mong may lakad tayo. Hindi ko iniwan, naiwan. Magkaiba. The misrepresentation can create trouble. Kaya sabi, bago ka magsalita, utang na loob, isipin mo muna yung sasabihin mo. Kasi baka mali ang dinig nung gusto mong kausapin, lalong gumulo ang buhay nyo. At hindi ba, pag may misunderstanding, maliban na lang disente, mababang loob at matalino yung nag-aaway, pag nag-usap yan, tendency, mas magkagalit pa. Oras kasing may narinig kang isang word na hindi mo nagustuhan, ipapako mo siya sa word na yun lang lagi ang topic mo, yung sinabi niya na yun. Sabi mo, kasi strong ka dun eh. Nahuli mo siya na may nasabi siyang nakakapagpahina ng argumento niya. So gumugulo. Kaya kung gusto natin talaga magkasundo, sabi niya, less words. Don't talk at once. Think. Kasi pag hindi ka nagsasalita agad, humuhupa ang iyong galit. Pag hupa na yung galit mo, maiiba yung words na lalabas sa iyong bibig kesa kung galit ka. Kaya importante mga kapatid, pag galit kayo, try not to talk. Because you might say things you will regret. Ito ngayon ang problema, nasabi mo na. Minsan may kasalanan sa iyo si A. Siguro kung 1 to 10 ang kasalanan lang niya 3. 10 being the most kasalanan. 3. Nagalit ka kung ano nang pinagsasabi mo. Yung ngayon nasabi mong sakit sa kanya, 7 ang cause. Nadaig mo pa ngayon yung crime niya, samantalang nagagalit ka lang dapat. May right kang magalit. Pero dahil sobra ang galit mo, alam niyo yung ending nun? Ikaw pa itong nagsasorry. Sorry. Tapos nagtataka, teka, siya ang nang may gawa na wag mali. Ba't ako yung nagsasorry kayo dito? Kasi yung bibig mo. Sabi ka ng sabi ng masasakit na mahihirap. Ikaw ngayon ang huling may kasalanan. Siya yung nauna, pero ikaw yung huli. Ikaw ang mas fresh ang kasalanan. Kaya kung hindi ka nagsasalita agad, you have less to regret about. So it is important to control our tongues. And another thing, brothers and sisters, is to try to understand what the other person is saying. Maraming sinasabi ang kapwa natin, mas maganda doon ang kahulugan na gusto nilang sabihin, limited lang ang vocabulary nila.
Hindi nila gustong manakit, limitado lang kakayahang magpahayag. Kuminsan hindi lang magandang magbitaw ng salita. So, pag gano'n, anong a-appreciatein nyo? Not the form of the language, but the spirit of the language. Not the actual words, but the ideas that the speaker is trying to represent, sometimes with wrong words. So, hindi lang yung dadidinig mo ang hinuhusgahan mo, yung pusong pinanggagalingan ng salita na yon. So, people should not really avoid speaking, but just be careful and be correct and be responsible. Then Solomon brings us to another topic, Ecclesiastes 5:8 to 9. If you see the poor oppressed in a district and justice and rights denied, do not be surprised at such things. For one official is eyed by a higher one, and over them both others higher still. The increase from the land is taken by all. The king himself profits from the fields. Anong sinasabi? Pag kami nangongotong sa'yo na pulis, huwag ka magtaka, merong parte yung officer nun. Kaya hindi yun na-stop. Pagka ikay pa nahihirapan ng clerk sa City Hall, o kaya kinokorrupt ka ng kung sinong government agent, huwag ka magtaka, may cut yung amo nun. At hanggang kataas-taasan yan, may pananagutan. Kaya ganyan yung sistema. If you see the poor oppressed in a district, ganon, and justice and rights denied, do not be surprised at such things. For one official is eyed by a higher one, by a higher one, and over them both are others higher still. The increase from the land is taken by all. Sabi, lahat sila nanghuhut-hut sa inyo. The king himself, yung kataas-taasang opisyal, profits from the fields. What is Solomon saying? There is injustice, because injustice can be institutional. It can be systemic and bureaucratic. May paraan, may sistema, kaya may injustice. Kung ang injustice ay doon lang sa baba, madaling masusugpo yun nung nasa taas. Hindi yan nasusugpo dahil hanggang kataas-taasan, kasama sa pangungulimbat, kasama sa pagnanakaw, kasama sa corruption. Kasi kung talagang iibigin ang nasa taas na inaisugpuin at hindi siya kasama sa masamang bagay na yan, masusugpo yan. Justice should begin, Solomon says, from above. Justice should begin from the powerful, and justice should be institutionalized, not injustice. What do we learn from that, brothers and sisters? Apply this in your own kingship. Kung saan man kayo king or queen, institutionalize justice, not injustice. Apply this in your turf. Apply this in your area. Kung saan kayo may kapangyarihan at may mga taong pababa mula sa inyo, linisan ninyo ang inyong pamamaraan, ituwid ninyo, gawin yung matuwid at makatarungan, at lahat ng nasa baba susunod yan. Kaya malalakas ang loob ng nasa baba kasi pare-pareho rin nilang bulok yung nasa taas. Hindi sila papangahasang pigilin dahil walang kikitain yung nasa taas. O kaya, paano sila sisilipin ng nasa taas kung sila din yung masilip? Kaya ang corrupt na matataas na opisyal, hindi nila kayang sugpuin ng corruption dahil pag sinugpo nila yon, pati sila masusugpo. Pero kung iibigin niya na sugpuin, it must start from the top. Sa simula, sabi ni Solomon, sa hari nagsisimula ang paglilinis ng pamahalaan. Kung ang hari mo ay bulok, umaalingasaw, mabantot, corrupt, marumi, mamamatay tao, mandaraya, yun ang mangyayari sa buong bureaucracy. Kaya gustong ipaliwanag ni Solomon ang pananagutan ng mga namumuno. Ecclesiastes 5:10. Whoever loves money never has money enough. Ngayon, money na naman yung topic. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless. Sinasabi sa atin, it's foolish to love money because you will never be satisfied. You will never have enough. Tingnan nyo mga kapatid, mag-isip kayo ng taong mahal na mahal nyo. Na-satisfy na ba kayo?
laging kulang. Dapat lagi siyang nandyan. Kahit madalas na, kulang pa. Dapat lagi kanyang naaalala, kulang at kulang. Dapat lagi kanyang naiisip, kulang at kulang. Kasi whoever you love so much will never be enough. That's why if you love money so much, you will never be satisfied. It will never be enough no matter how much there is. Kaya ang sinasabi, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your being. Why? Because God can be enough. It is only God that we can love and be enough. Everybody else, kulang. Kahit mahalin ka ng mahal mo, paano ka namatay sa bigla? Di kulang, ang laki ding kulang. Ngayon, kung mahal ka, mas mahal mo siya kaysa mahal ka niya, di kulang. Kaya napakahalaga, pinipili natin kung sino at anong mamahalin. Ang mahalin mo ng todo, yung pwedeng makapuno sa'yo. At yun ay ang Panginoon. Mahalin natin ang tao, mahalin natin ang trabaho, mahalin natin ang mga bagay, pa dapat secondary lang yan. Hindi una. Kasi pag yan ang una mong minamahal, kulang at kulang at kulang ka lagi sa iyong buhay. How do you know that you are a lover of money? You are a lover of money if you are never satisfied. When you don't feel like you have enough. If you don't feel satisfied no matter how much you already possess, it means you are a lover of money. Yung maraming pera na hindi masaya, naiinggit ko minsan doon sa taong konti ang pera pero ang saya-saya na. Maraming mga company executives, ang lalaki ng mga sweldo, ang lalaki ng mga bonus, pero hindi masaya. Pag tiningnan nila yung karaniwang empleyado, magkaroon lang ng 13th month pay, ang sayang-saya na, alam na nila eksakto anong bibilin, talagang alam na nila. Minsan naiingit pa yung mas maraming pera. Buti pati yung ordinaryong empleyado, alam niya kung anong gusto niyang gawin sa pera niya. Pero ako, ang daming pera, ano nga kayang gagawin ko dito? More money doesn't mean more happiness. Who is wealthy? Not the people who have the most money, but those who make the most out of whatever they have. Yun ang tunay na mayaman. Kung sakasakali na tayo ay madaya at malagay tayo sa sitwasyon na hindi na tayo marunong masatisfy, laging kulang, learn to be satisfied. Learn to be thankful. Pray for contentment and review your relations. Review who influences you. Kadalasan, pag hindi na tayo marunong masatisfy, lagi na lang kulang at kulang, nai-influensya tayo ng mga taong sakim. Nai-influensya tayo ng mga taong sobrang materyoso, nai-influensya tayo ng mga taong wala ng kaligayahan, at kuminsan nakikipag-compete pa tayo sa kanila, hindi natin alam na huhulog tayo doon sa bitag na kinahulugan din nila. When we no longer know how to be contented and happy, we should review our relations. Usually, there are people that become our models. People who are never satisfied, people who keep on craving, people who keep on having and getting, but are never happy. Kailangan i-review natin kung sino ang nakaka-influensya sa atin. Still about money, bakit nga daw ba trabaho ng trabaho yung tao kahit meron na? Ecclesiastes 5:11, as goods increase, so do those who consume them. And what benefit are they to the owner except to feast his eyes on them? So niya, pag lumalaki ang sweldo mo, lumalaki gastos. Pag dumadami ang pera mo, dumadami ang kamag-anak. Pagka dumadami ang iyong pera, dumadami ang kaibigan. Pag lumalaki ang iyong pera, dumadami ang mga sagutin sa buhay. Kaya ang nangyayari, sabi niya, kita ka ng kita, pinapatay mong sarili mo, pero yung kinikita mo, nakikitingnan mo lang sandali, dumadaan din sa mata mo, wala at wala rin. Kaya magtataka yung dating mag-asawa, ang income nila halimbawa, napakaliit, nag-Saudi ngayon yung isa, lumaki, pero ang ending every month, wala pa rin. Kulang at kulang. Kasi siyempre, pag nagsa-Saudi ka, o nasa Qatar ka, o nasa kung saan ka man, ang mga kamag-anak nyo dumadami. Hihiling, hihingi. Lagi ka nakukuhang ninang sa lahat ng kasal. Diba? Lagi ka na lang na ine-expect malaki ang bag pag may namatay. Lagi ka na lang lalapitan ng lalapitan kasi alam nilang may pinagkukunan ka
Kaya ang ending mo, nagkahiwala kayong mag-asawa, nangungulila kayo, ang lungkot-lungkot nyo, ang daming nakikinabang sa pera nyo, at the end of the month or at the end of 5 years, wala rin naman. Samantala yung hindi umalis, magkasama lang maghapon dyan, tumataba pa nga. Sa kahihingi, no? Sa kaaasa, sila yung laging may party, sila laging magkasama. Ito naghihiwalay, nasa sacrifice, ang ending kadalasan din naman wala eh. Nakakahikaw sandali pero mamaya nakasangla na, no? Nakiluliyay na yung sangla. Nando na sa ahensya. Kuminsan kukuha pa ng mga gamit-gamit, mamaya na naman nakasangla na naman pag hindi tininuan. Kasi as goods increase, so do those who consume them. So anong gagawin mo? Kailangan hindi laging cash. Pagka kumikita ang iyong asawa na may extra ganitong amount, sa dami ng mga kamag-anak mong lagi nanghihingi, hindi ka naman makatanggi dahil andyan lang talaga yung pera, kumuha ka ng hulugan. Hulugan na bakay, hulugan na lupa. Ay, naihulog ko na. Naku, kahuhulog-hulog ko lang. No? So next month ulit, naku, naihulog ko na naman. E di ngayon, tumatagal, nakakalupa ka, hindi yung nakapapapak na mga kamag-anak mo. Ganun ang mangyayari niyan eh. Siyempre, hindi mo matiis ang pamangkin mong hindi makapasok, hindi mo matiis yung ganon, si ganyan, hindi naman mauubos yan eh. Dahil tad ang mga kamag-anak nating hikahos. At maglalabas ang lahat sa lunggayan, siya ang nag-alaga sa'yo nung maliit ka, pinaliguan kanya, etc. etc. Oras na may pera ka na, dumadami nag-alaga sa'yo nung araw. Dumadami ang kamag-anak nyo. Sinabi na sa Solomon yan, and these are the burdens of being rich, the burdens of having more money than others. People expect from you. Kahit lang sa kumpanya, medyo umasenso lang ng konti yung kumpanya, mabili, maraming negosyo, people already expect salaries, increases, bonus. Pero pag nalulugi yung kumpanya, hindi naman nag-aambag yung mga empleyado. Aba, nalulugi, hirap na hirap. May empleyado bang, eto muna po yung hikaw ko, sir. Diba? Gamitin nyo muna. Huwag nyo po muna kaming sweldohan. Pagka hirap na hirap yung kumpanya, sinong empleyado ang nag-aambag? Pero pagka malaki yung kinikita ng kumpanya, lahat gusto magka-increase. Sana, humihingi ka ng increase pag malaki yung kita ng kumpanya at pagka mahina, huwag nyo muna kami sweldohan ngayon. Okay lang. Pero one way. Kaya ang hirap nung umaasenso. Marami pong mga kumpanya gusto magbigay ng increase. Kaya lang iniisip noong kumpanya, kasi naman season na lang, mabenta lang tayo ngayon. Pag in-increase na natin yung sweldo, kahit bumaba na yung income natin, hindi natin pwedeng ibaba uli ang sweldo. Labag na yun sa batas. Kaya kuminsan, uunawain din natin kung ba't hindi nagbibigay. Yung mga tao, pag nakita mo, uy, buti ka pa, nasa abroad ang asawa, oo nga, kulang na kulang ang pera namin. Kasi kung hindi ka nagganon, utangan ka na. Pagka merong lamay, may tumabi na sa'yo, pakwento-kwento, pero bumabuelo lang yun, ha? Tapos merong ka ba dyan? Biglang, patay ka. No, kasi may pera ka eh. So, nahihirapan yun. People expect from you, and people would like to spend your money for you. Gaano karami yung ganon? Yung mga bayaw niya na mga walang ginagawa, mga batugan, yun ang gumagastos ng pera niya kasi inaabutan ng asawa niya, yung mga kapatid. Hirap na hirap ka, papadala mo yung pera, may asawa mo, huwag na sasabihin sa kuya niyo, ha? Huwag niya sasabihin, huwag kayo maingay. So, siyang gumagastos ng pera mo para sa'yo, hirap na hirap ka. Ikaw ngayon itong walang asawa, nangungulila. Ang daming kawawa mga nagtatrabaho abroad, mga lalaking sila yung namamalansya ng damit nila, sila nagluluto, baon-baon, araw-araw. Tapos, kung kani-kanino napupunta yung pera nila dahil pinamimigay ng asawa. Di ba? Mabuti sana ko sa kapatid. Kung kay kumpare. Di ba? Pare, ito muna. Ganyan-ganyan ang pera. Kawawa naman itong si nag-abroad. Kaya, anong lesson nun? Isipin mong mabuti kung talagang gusto mong kumita ng malaki. Isipin mo kung ano yung bayad. At isipin mo ang daming manghihingi sa'yo. Ang ending din yan, halos wala rin natira sa'yo. Masama ka pa. Matapos mong magbigay ng 3 times, sa 4th time, hindi ka nakapagbigay, ang sama-sama mo pa. Mahirap umasenso sa ating bayan sa dami ng kamag-anak. No? Pero kung ikaw talaga, meron ka namang mapagkawang-gawang loob, maluwag sa iyong puso, okay lang. Pero kung gusto mo na, eto ka, hirap na hirap, nagsasakripisyo, tapos sasama lang pala loob mo para ipamigay, dapat sabihin mo, teka, hanggang dito na lang gagawin ko, hindi ko nadadamihan. Actually, yun ang point ni Solomon. Hindi niya tayo tinuturo ang mawala ng ambisyon o maging kontento sa konti. Pero sinasabi niya, yung naghahangad ng marami,
marami ring ibinabayad yon. Willing ka ba? Isipin mong mabuti. Then Ecclesiastes 5:12, the sleep of a laborer is sweet, whether he is little or much, but the abundance of a rich man permits him no sleep. Hindi naman ito laging ganun na absolute. Pero because this is poetry, nagpapakita ng comparisons and contrast si Solomon. Sinasabi niya, alam nyo, mas masarap pang matulog yung mga karaniwang manggagawa kaysa doon sa mga matataasang ranggo eh. At totoo naman yun, ano? Yung mga kapwa natin mahirap sa hirap ng trabaho, pag natulog, tulog na tulog. Talagang hindi mo magising. Maraming mayayaman, kailangan pa ng tranquilizer. Kailangan pa ng sleeping pill. Kailangan pa ng mood music at kung ano ng mga naaamoy-amoy na mga therapy para antukin. Kasi maraming inaalala sa buhay. The rich have much more worries. So usually, they have much more sleeplessness. This can be avoided by the rich and the abundant by not loving money. Nakakita na ako ng mag-asawang parehong nasa abroad, tapos humingi yung pamilya ng lalaki na ngailangan. Ako, yung babae walang ginawa, gabi-gabi ko di umiyak ng umiyak. Sa napunta doon sa lahi ng lalaki. Pero pag sa lahi niya napunta, secret. Huh? Hindi alam ni lalaki. Kaya ganun, umiyak ng umiyak hanggang mga yayat. Eh paano, ang dami nilang pera tapos nautang. Eh kung wala ba naman silang pera, di walang uutangin. Ngayon, masarap magpautang kung mas mahal mo ang tao kaysa pera. Masarap magbigay. Alam niyo kung napakasarap na maraming pera? Kasi ang sarap ng pera ay sa paglabas nun, hindi sa pagpasok. Mahirap papasukin ang pera, pero pag pinapalabas mo, maluwag sa iyong loob, sobrang magpasaya. Kung hindi ka umiibig sa pera. One of the nicest things to do is to give to people when it is in your heart to give. Don't love money, although you may love making money. Kasi challenge, gusto mong gumawa ng business, gusto mong maging fruitful, love making money. But do not love money itself. Kailangan, sabi ni Solomon, makinig kayo sa akin, sabi ni Solomon. Wala nang mas mayaman kaysa sa akin, pero ako nagsasabi sa inyo, wala naman doon ang kaligayahan. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Wala nang higit yayaman sa akin, wala nang higit narurunong sa akin, so makinig na lang kayo. Sabi ko noon, don't love money. Ecclesiastes 5:13-16, I have seen a grievous evil under the sun, wealth hoarded to the harm of its owner, or wealth lost through some misfortune, so that when he has a son, there is nothing left for him. Naked a man comes from his mother's womb, and as he comes, so he departs. He takes nothing from his labor that he can carry in his hand. This too is a grievous evil. As a man comes, so he departs, and what does he gain? Since he toils for the wind. Sabi niya, marami na ako nakitang lungkot. Kayamanang inipon, inimbak, binantayan, na ikinapahamak lang nung may-ari. At meron naman mga kayamanan na inipon ng inipon, ang tagal sa isang iglap na wala, ni walang maipamana sa anak. Yung anak na hindi nabigyan ng oras, hindi na alagaan, hindi nabigyan ng pansin because you're making money, tapos naubos din bigla yung pera, wala ka nang maipamana sa future, wala ka pang matingnan na lingunin sa nakaraan na maganda nyo naging samahan. Dahil naubos lang ang pera mo, kakahanap, ang oras mo, kakahanap buhay. So wala at wala rin. Sabi ganon, ang taon man ipinapanganak na hubad, ililibing din siya. Mamamatay din siyang walang dala. Ang point ni Solomon, huwag niyong ubusin lahat ng oras at lakas sa pagpepera lang, sa paghahanap buhay at pagpapayaman. Marami pang ibang dapat gawin sa maiksing buhay na ito. There must be proportion. Yes, we need to earn. Kailangan maghanap buhay para magkaroon ka ng buhay. Pero hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay ka para mabuhay. So that you will get a life. But you don't live to look for a living. So the other perils and dangers in being rich, riches don't always do people good. Minapapahamak dahil yumaman. Dati, isa lang ang TV nila, nanonood ang pamilya, magkakasama sa sala, masaya, may unity, may bonding. Nung yumaman, tigitigis ang kwarto, tigitigis ang TV, di na sila magkita-kita. Nagkahiwa-hiwalay ang buhay. Kuminsan may blessing yung kapos dahil lagi kayong magkakasama. Sabay-sabay yung kayong kumain dahil isang
gilit ng bangus yung kakainin nyo, kailan nandun lahat, sabay-sabay. Pero pagka marami na kayo, nagkakanya-kanya na, may pagkakahiwa-hiwalay. May a disadvantage din yung maraming pera. Kita nyo kung sinong magaling magmahal sa magulang? Yung laki sa hirap kesa yung laki sa sarap. Nagtataka ko, marami tayong mga kasama sa bahay, 11 pa lang, 9 pa lang, umalis na sa probinsya nila para mamasukan. Pero hanggang 35, 45 years old na, buwan-buwan, walang palya, nagpapadala sa magulang. Samantalang nakasama lang ng magulang, wala pang 10 taon, puro hirap pa. Pero bakit mahal na mahal ng magulang? Kasi kasama sa hirap. Maraming mga laki sa layaw, yan ang mga walang utang na loob eh. Sobrang sarap ang buhay, hindi sila nagising sa hirap ng buhay, hindi sila marunong makisama o makiramdam sa naghihirap, kaya sariling magulang na naghihirap, manhid pa rin sila. Wala, hindi pinapansin. Kasi laki sa sarap. I challenge you, think of people you know, mga mabubuting anak, 99% laki sa hirap. Kadalasan ngayon, mga binubugbog pa ng magulang. Mga binubusan ng mga kumukulong tubig, sinisindihan, hinuhulog. Yun ang mapagmahal sa magulang. Hindi ko naman sasabing gawin nyo sa mga anak nyo para mahalin kayo. Pero obserbahan ninyo yung laki sa hirap. Sino ang masarap makisama? Yun yung laki sa hirap. Sino ang malakas mag-tip sa mga restaurants? Mga kapatid, hindi yung mayayaman. Yung laki sa hirap na nagkaroon. Kasi alam nila yung iniisip ng waiter. At kung dati silang waiter, alam nila yung asawa nun at mga anak, walang inabangan kundi, nakatip ka ba, daddy? Magkano na-tip mo? Wow, makakapag-SM tayo bukas, nakatip ka. Pero yung mga laki sa mayaman, akala nung mga donya, bigyan lang kanila ng 30 pesos. Kasyang-kasya na sa'yo. Kasi kasya sa kanila yan, sanay sila dyan. Hindi sila sensitive. Kaya titingnan din nyo kung paano pinapalaki ang mga anak. Sa sobrang luho ba? Minsan, yung maluhong anak, bigay ka na ng bigay, kulang pa. Masarap na yung pagkain, wala pang gana. No? Tinatamad pa. So, riches don't always do people good. Riches can even harm people. Kita nyo, pag yumayaman na kayo, dumadami nga yung nangihingi, dumadami yung umaasa. Kung minsan, number 1 ka pa sa listahan ng mga kidnapper. Mabuti kung wala kang pera, pakalat-kalat ka na dyan, hindi ka pansinin ng kidnapper eh. No? So, mas masarap ang tulog mo dahil wala namang interesado kumuha sa'yo. Riches could be lost in an instant. Pwedeng mawala. Riches don't guarantee security. Kadalasan nga, liability pa yan eh. Sino ba ang maglalakad na hindi na mamulesya sa kalye? Di yung walang alahas. Subukan yung may alahas kayo, kinakabahan kayo. Kaya iba naman, tatanggalin pa, sasakay sa bus, pagdating, ikakabit pa. Ba't pa ba nilalagay-lagay yan? Papahirap sa buhay. No? Sino ang hindi nangyayakawan, edi walang nanakawin. Marami mga kabataan kaya namatay dahil sa cellphone. Kung walang cellphone, edi buhay pa. Kasi tinutukan, ayaw ibigay si cellphone dahil paano niya mababasa yung mua. Kaya sukdo lang patayin mo ako, kailangan hawak ko ang cellphone ko kasi nag-expect ako ng text ditong, eat ka na. Wala namang kakwenta-kwentang mensahe, nagpapakabatay sa cellphone. No? So, napapahamak. Riches can't be taken beyond the grave. Tingnan sa archaeology, mga pharaoh, mga hari, mga reyna, ang dami-daming dinalang kayamanan. Kaya nga yung mga libingan nila, nilanakawan, hinuhukay. Kasi sa dami ng kayamanan doon. Kung wala kang kadala-dala, you will rest in peace. Pero dahil ang dami nilang dala, eto ngayon, nadala nga ba nila? Di ba pruweba? Hindi. Andun pa rin sa ilalim ng lupa. Kung hindi nanakaw ng iba, pupunta sa museo. Ngayon, kung sa buhay mo, para ka lang magkaroon ng marami, nakipagkagalit ka sa mga mahal mo sa buhay, lumayo ang loob nila sa'yo, na-isolate ka, hindi ka sumaya, puro kahirap, ang dami mong na-accumulate, hindi mo naman madadala sa kabilang buhay, hindi ba kahangalan? Kaya dapat iniisip. Ecclesiastes 5:17, all his days he eats in darkness, with great frustration, affliction, and anger. Nakikita natin yung hirap pag sobra kang sumisikap magpayaman. Ecclesiastes 5:18-20. Then I realized that it is good and proper for a man to eat and drink, and to find satisfaction in his toilsome labor under the sun, during the few days of life God has given him, for this is his lot. Moreover, when God gives any man wealth and possessions, and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work. This is a gift of God.
He seldom reflects on the days of his life because God keeps him occupied with gladness of heart. So niya, pero alam niyo, kung gusto kayong pagpalain ng Diyos, pwede rin naman kayong yumaman eh. Kung talagang gusto ng Diyos gawin niya sa inyo. So niya, talo niyo na pag-isip-isip ko pa, ang pinakamabuting gawin ng tao, kumain, uminom ng masarap, at enjoyin ang bunga ng kanyang ginagawa. Alam niyo kasi ang tinutukoy ni Solomon dito, yung walang inisip kundi mag-impok ni ayaw gumastos. Walang inisip kundi mag-save ng mag-save, kumita ng kumita ni ayaw magbigay. So niya, alam niyo, pag meron kayong kinita, enjoyin niyo. Kung natutuwa ang Diyos sa inyo, bukas kikita kayo uli. Enjoyin niyo uli. Hindi yung puro kayo save ng save ng save, tapos biglang nawala. Kita niyo yung mga nagsisave, yung mga nawa 1, 2, 3, nagpaparami ng savings nila doon sa mga kung ano-anong mga, yung 10,000 mo, mamaya 15,000 na. So sa unang buwan lang yon, no? Sa pangatlong buwan, pang-apat, hindi ka na maka-withdraw. Yung nawawala na yung opisina nung pinagbibigyan mo, na itakbo na yung pera mo. Yun ang sabing yan. Kasi sobra ka naghahangad. Bato-bato sa langit ang tamaan, mag-isip. Ang mga nawa 1, 2, 3, naghahangad kasi. Kasi kung hindi ka naghangad, hindi ka madadaya. Yung ating kasing paghahangad, bumubulag sa ating karunungan, nabubulag ka sa pag-iisip kasi sobra ka naghahangad. Kaya sabi, huwag kang ganyan. Sabi ko, alam, mabuti sa buhay, kumikita ka, enjoyin mo. Kumain ka, uminom ka na masarap. Ganon. Kasi ganyan talaga. Ngayon, kung binibigyan ka ng Diyos ng kayamanan at pinapa-enjoy sa iyong kayamanan mo, enjoyin mo, tanggapin mo na blessing yan ng Diyos. It's a gift of God. Kung hindi ka na laging nag-aalala, pasalamat ka. Bigayan ng Diyos. So, nakita nyo, hindi naman lahat ng tao ayaw ng Diyos yumaman. May pinapayaman din. Kung gusto ka ba niyang payamanin. At huwag kang mag-guilty. Basta bigay ng Diyos. Ibig sabihin, paano ka yumaman? Maka-Diyos na paraan. Paano mo minimaintain yung kayamanan mo? Maka-Diyos pa rin yung lifestyle mo. Hindi ka sakim, hindi ka makasarili, nagbibigay ka pa rin. Dumadami pa rin. Enjoyin mo yan. Sabi ko, huwag kang mag-guilty nag-enjoy. Basta malinis ang pinanggalingan ng ine-enjoy mo. So these are the best things to do in life. Enjoy eating, enjoy drinking, and also enjoy working hard. So huwag lang kayo magtrabaho para kumita. Enjoyin nyo yung trabaho nyo. Pag kumita kayo, doble yung benefit. Pag hindi kayo kumita, na-enjoy nyo na yung trabaho, panalo na rin kayo nyan. Work should not only be a means, it should also be an end by itself. Work should be an enjoyment by itself. So maximize enjoyment of food, drink, and work by sharing, by being thankful. At mga kapatid, huwag pintasan ang pagkain pagkakaharap mo. Pag may tao ka bang kaharap, pinipintasan mo? Yung pagkain kaharap mo, bigay ng Diyos, huwag mo ring pintasan. Hindi ethical, pinipintasan ang pagkain. Kasi lahat ng pagkain, maliban na lang lason, blessing yan. So, ina-appreciate yan. Maximize enjoyment by doing what you like. If work is a blessing, make sure that you enjoy your work. If you don't enjoy it, change your work. Or change your attitude if you cannot change your work. Pero hindi pwede na minumura mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng nagagalit ka doon sa ginagawa mo. Lagi na lang ito kasi itong plato. Laba na lang ako ng laba. Nagagalit ka sa sarili mong ginagawa. Nagkakalason yung katawan mo. Nalalason ang yung dugo. Nalalason ang yung puso. Kailangan mo rin naman laging gawin. Isip mo, wow, ang sarap-sarap ng mga bula ng sabon. Bula. Para mag-enjoy ka kaysa nagagalit ka doon sa ginagawa mo. Nagsasangag ka. Ginaganyan mo yung kawali. Huwag kayong nagagalit sa ginagawa nyo. Kailangan nyo siyang mahalin. Kasi ang gawa, regalo din yan ng Diyos. Ngayon, kung talagang ayaw nyo maglaba, sabihin nyo sa asawa nyo, ikaw maglaba, ako mamamalansya. Yung piliin mo yung ginagawa mo na nagugustuhan mo. Napakasarap na may ginagawa ka, nasasarapan ka. Enjoy the process. And the rich who are blessed by God need not problematize their wealth. Don't be guilty if you are blessed by God and you become rich. Be guilty if you borrowed techniques from Satan just to have more than your neighbor. Pero kung alam nyo, galing naman sa Diyos, pinagpapala niya ang labor nyo, yung work nyo, be thankful. Just recognize that it is God's gift and make sure it is not from and headed for evil. Maraming lessons ang chapter 5. Enjoy the wealth making if you're making wealth.
Enjoy giving it away also. Enjoy sharing it. That's the way to enjoy anything excessive. Share it. Be happy, don't worry. And always be thankful, be grateful, and generous. So ang tanong sa lahat ng ating pagsisikap, lalo ang human sacrifice just to have more money is so much. Nasa-sacrifice ang relasyon mo sa asawa mo, sa mga anak mo, nasa-sacrifice ang health mo, nasa-sacrifice ang enjoyment mo sa buhay. Ang tanong, who spends your money? Is it really worth all the trouble? Don't kill yourself only to make much, much more money beyond what you can spend, because others will spend it for you, while you are left cheated, unable to live your life to the fullest. Ama namin sa langit, salamat sa mga paalala nyo. Nagpapasalamat kami sa wisdom na binigyan nyo kay Solomon. Turuan nyo kaming maunawa ito, lalo sa mga points niya na hindi kami lagi nag-agree. Ipaliwanag nyo sa amin kung ba't hindi kami nag-agree with the wisest man that you have blessed with wisdom. At makita namin, Panginoon, kung ano maring mali sa para namin pag-iisip. Teach us to benefit from this practical wisdom so that we may live life to the fullest, we may love and be loved to the fullest, and when we go, we will have no regret about how we spent our life. Magbulay-bulay tayo sumandali sa mga personal na kahulugan nito sa ating buhay. Occupies you right now? Ano ba ang pinagkakaabalahan ng tao, pinag-uubusan ng panahon, hanggang makamatayan? Yun lang. Tapos mamamatay na ang tao? How about happiness? Paano naman ang kaligayahan? Life is not just about survival. Wala namang nung mamamatay na ay nagsisising hindi pa siya naghanap buhay ng naghanap buhay ng naghanap buhay. Matthew 6:5, Jesus says, I tell you not to worry about your life, meaning your survival. Don't worry about your having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? So Jesus says life is more than just basic needs. It's more than just surviving. Life is more than just survival. People do not live just to survive. Sayang naman yung pinaghalo pa ang Espiritu ng Diyos at ang lupa para magkaroon ng isang taong merong kanyang personalidad, kanyang individual traits, kanyang giftings, talents, para lang mag-survive. Tapos mamamatay na rin, wala nang nangyari, wala nang na-achieve, walang kahulugan. The people of God should go beyond survival issues as soon as possible and be able to focus on the essence of life. Nakakalungkot na maraming tao, mamamatay na lang sa katandaan, survival pa rin ang issue. Paano pa rin magkaroon ng food, drink, and shelter? That's why we should always work early, work enough, work hard enough to graduate from grinding poverty as soon as possible, to be able to transcend survival levels in spite of the many needs of life, to make room for higher pursuits. Nakakalungkot ang mga buhay na
wala nang ibang narating na abot, na unawa, na gawa, kundi maghanap buhay na lang, isang kahig, isang tuka, at pagkatapos kamatayan na yon. Hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Kaya kalaban ng mga anak ng Diyos ang karukhaan. Dapat mapagtagumpayan, malampasan sa pamamagitan ng pagsisikap, pananalangin sa Panginoon, at pagtuklas sa mga ibinigay niya sa ating mga likas na talino at kalakasan upang ito'y magamit para tayo'y makapaghanap buhay, malampasan ang basic needs at makagraduate sa mas matataas na kahulugan ng buhay. Life is not just about duty. Wala namang mamamatay na taghihingalo, nagsisising hindi pa siya tumanggap ng mas maraming responsibilidad, mas maraming duty sa buhay. Matthew 8:21-22, about a man who was so concerned with duty. Another disciple said to Jesus, "Lord, let me wait till I bury my father." Jesus answered, "Come with me, and let the dead bury their dead." This is a very, very clear importance that Jesus attached to your freedom from responsibility. Para sa atin, lalo yung tayong mga taga-silangan tulad ng mga Israelites, napakahalaga na mailibing natin ang magulang natin, mailibing natin ang mga mahal natin sa buhay, na isang sagisag ng mga tungkulin, pananagutan sa kapwa, pag-aalaga, pagtingin sa ikabubuti ng mga mahal natin sa buhay. Pero sa kabila nun, sinabi ng Panginoon, nung may niyayaya siyang sumama sa kanya, at sabi, "Saka na po ililibing ko pa tatay ko eh." Sabi, hayaan mo na yung mga patay ang maglibing sa patay, ang aasikasuhin natin ay ang mga buhay, sumama ka na sa akin, ngayon na. Hindi naman siya tinuruan na maging walang utang na loob sa magulang o maging walang kwentang tao, pero ipinapakita ni Jesus, hindi ka lang nabubuhay para sa ganyan mga domestic duties. Hindi ba napakarami mga tao hindi na nakagraduate sa domestic duties? Nag-alaga na ng anak, pagkatapos mag-aalaga pa ng apo hanggang kamatayan na, hindi na lumaya kahit kailan. Kaya napakahirap ng mga anak na hindi nagpapakatino. Maaksidente ka, makukulong ka, o magkakaroon ka ng permanente kapansanan dahil sa kapabayaan. Tapos ang magulang mo hindi nag-graduate ng pag-aalaga sa'yo, hanggang pagtanda mo, alagain ka pa rin. Kailan pa sila makakagawa na ibang bagay? Kaya sabi ni Lord, dapat lumampas ka sa mga ganyang tungkulin. May iba pang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Hindi naman ibig sabing talikuran natin ating mga tungkulin, pero gawin na agad, tapusin na, at turuan ng lahat ng kasama natin na maging responsable din para hindi ka naman laging ikaw na lang ng ikaw nakatali sa duty na wala ka nang magawa na iba pa. People should be able to do their duties, then go beyond just doing their duties, to graduate from duties to higher meanings of life. People should be able to focus most of their lives on what is truly meaningful to them. Hindi what is meaningful to their community, to their family, to their loved one, na natali na lang sila doon, na parang wala silang sariling buhay, sariling espiritu, at sariling pagtawag ng Panginoon sa kanila. Meaning, not to others, but meaning, and not to people's expectations and impositions, but to be able to attach meaning to your life according to what life means to you. What is important to you after you have done your duties to others. So be free from duties, from so many commitments and so many entanglements, as much as and as soon as possible. Do your duty, then move on. Hindi yung mga anak na naging duty na nila na mag-alaga ng magulang, ng kapatid, mamaya pamangkin naman, mamaya mga apo naman ng nanay nila. Hindi na sila gagraduate para makamove on naman sa ibang bagay. Do your duty, pay your dues, but don't get stuck with duties, because God wants you to do many other things, especially things that are meaningful to you, because God loves you, and it is important to God what means a lot to you. Pati ang Biblia, marami pong itinuturo ng pagpapalaya sa sarili, kahit pa nga doon sa mga legally bound. Sabi, kailangan makawala ka kung bigla ka natauhan na natali ka pala ng sobra. Proverbs 6:1-5, "My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot pay alone. Then you are trapped by your own words, and you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy.
Save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Kung bigla ka nagkamali, pumirma ka ng kasulatan, nag-commit ka na mag-guarantee ng utang na may utang, tapos hindi siya makabayad, na-realize mong, di ikaw ngayon na magbabayad, ikaw ang matatali, ikaw ang mahihirapan, sabi ko, mawala ka sa usapan na yan. In the first place, hindi ka dapat sumuot at sumuong sa kanyang mga responsibilidad na hindi mo naman kailangan gawin. Call off the agreement is what the Bible says. Save yourself. Escape. Tulad nung paano gustong tumakas sa mga ibon na nahuhuli ng mga bitag. Kung paano gustong tumakas sa mga usa na nahuhuli ng mga traps. Magpumiglas ka. Huwag ka magpahinga. Magmadali ka. Set yourself free. Huwag kang pupunta sa mga commitment na hindi ka tiyak. Kaya nga yung mga lagi nagtatanong sa akin, nakatakda na po ko ikasal pero may duda ako. Ano po kaya ang gagawin ko? Call it off! Nakakahiya po, nag-usap na ang mga pamilya, nakakahiya, may ganito na. Mahihiya ka na ngayon, kaysa mahihiya ka next month, maghihiwalay din kayo, kahihiyan din yun. Dahil kung talagang kayot kayo, lumipas man ang linggo o buwan, kayot kayo pa rin yun, magkakabalikan kayo. Paano kung nagpakasal ka agad, hindi ka tiyak? Tapos yung pala, hindi naman siya ang para sa'yo. Hindi ikaw ang para sa kanya. And to make it worse, may iba kang natagpuang siya palang bagay sa'yo. Paano? Committed ka na. Kaya hindi ka agad-agad nagko-commit, lalo yung mga pakasal-kasal na yan, dahil lang kahiyaan. Nagkamali po kami, may nangyari na. Nagkamali na pala kayo, dadagdagan nyo ng pangalawang pagkakamali, magpapakasal kayo nang hindi kayo handa. May magiging pangatlong pagkakamali yan, maghihiwalay naman kayo ngayon. Bakit dadagdagan mo at pahihirapan mo ang tali sa buhay? Life is not just about commitments and duties. Life is not just about career. Merong hindi na matapos-tapos sa pakikipagpaligsahan, pakikipag-contest. Na-prove na ang lang dapat ng i-prove, na panalunan na ang dapat ng panalunan, nakuha na ang lahat ng dapat kuhaning tagumpay, ayaw pa rin tumigil. Wala namang nung mamamatay at naghihingalo, nagsisi na hindi pa siya nagdagdag ng career, nagdagdag ng award, nagdagdag ng ganito at ganong karangalan sa kanyang buhay. Ecclesiastes 4:4, then I realized that we work and do wonderful things just because we are jealous of others. This makes no more sense than chasing the wind. Sabi niya, alam niyo na pag-isip-isip ko, ang daming ginagawa ng tao na kaya ka lang talagang nagpapakahusay, nagpapakagaling, meron ka lang gustong talunin. Nagpapaka first honor ka, hindi dahil talagang uhaw na uhaw ka sa karunungan at gusto mong matuto, gusto mo lang mas mataas ang grade mo kaysa doon sa katabi mo. Palaki ka ng bahay, hindi naman dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mong talunin yung isang kumare mo sa kabilang barangay na ang laki ng bahay. Sabi, ang dami nating ginagawa. Nahihirapan tayo, nagpapagod, nagsasakripisyo, tinitiis na malayo sa mga mahal sa buhay, tinitiis natin na mawala ng mga kaibigan, tinitiis natin ang hirap. Para ano? Para ka lang maging number one? Hindi naman lahat ng nagiging number one masaya. Hindi naman lahat ng nananalo o may napakalaking karir talagang masaya sa buhay. People should not waste their lives building careers only because they are jealous or envious of others. At kahit ikaw pa ang manalo sa takbuhan na yan, sa takbuhan next year, may mananalo ng iba. Sabi nga ng Desiderata, do not compare yourself with others. For always, there will be the better and the lesser person than yourself. So be happy achieving, be happy doing great things, but do not achieve more than you need in life, and do not sacrifice so much just to achieve, just because you are running a contest with the whole of humanity. It is vanity, it is a chasing after the wind. Sayang ang life, sayang ang time, sayang yung months and years. Careers do not define life. Careers can add spice to life. Careers can bring good things to life, but you don't live and you don't dedicate your entire life just to have a career. Life is not just about pride or honor or image.
Wala namang namamatay itong naghihingalo. Nagsising sayang, hindi ko pa nadagdagan ang pride ko. Sayang, mas hindi ko napaganda ang image ko. Lagi ang pinanghihinayangan, sayang, hindi ako nakapag-Google ng maraming panahon, nakasama kayo ng mga mahal ko sa buhay. Sayang, hindi ako nakapasyal ng mas marami pa. Sayang, hindi tayo tumawa at kumain ng mas marami pang beses, mga mahal ko sa buhay. People work, sacrifice, do all sorts of things just to feed their ego, their pride, and their image. Aanin mo ang image. Ang mahalaga, masaya, payapa, tahimik ang buhay. Marami mga magulang, sobrang i-drive ang mga anak, minsan to the point of cruelty, just because of image, just because of what people will say. Kailangan mag-pretend ka, kailangan mukha kang mahusay for the sake of what people will say. These people that will say things will never make you happy anyway. Dapat mahalaga sa atin, mga kapatid, kung sino ang mahalaga. Sino ang papahalagahan natin? Yung pag natumba ka dyan, yung magbabangon sa'yo. Yung pag nagkasakit ka, mag-aalaga sa'yo. Yung pag namatay ka, maglilibing sa'yo. Yun ang mahalaga. Hindi mga kapitbahay na chismosa. Hindi mga critics sa kailangang impresen. Ang mahalaga, yung taong nagpapahalaga rin sa'yo. Kadalasan nalilimutan natin yon. In our strive for pride, for honor, for image, we neglect, and sometimes we are even cruel to those who love us. Aanin mo ang paghanga ng madla. When you talk to everyone, you talk to no one. When everyone adores you, it doesn't mean any one of them in particular loves you. Kaya dapat pinapahalagahan natin. Bakit? Again, sayang ang panahon. Sayang ang buhay. What is life? Sabi sa Bible, 70 years. At kung malakas ka, 80. Kung sobra kang pinapalad, baka madagdagan pa. Pero pagkatapos noon, the dust returns to the ground where it came from, and the spirit returns to God. Sayang yung buhay kung hindi ka naging masaya. Kung hindi ka nagpasaya ng mga nagmamahal sa'yo, at hindi ka naging mapayapa at tahimik. Feeding one's pride is a waste of time, talent, and energy, and a waste of life itself. 1 John 2:16, our foolish pride comes from this world, and so do our selfish desires and our desire to have everything we see. None of this comes from the Father. Sabi lahat na ito yung mga kahangalan lamang. Mga paghahangad na nanggagaling lang dito sa lupa, hindi ito nanggagaling sa langit. Wala itong kahihinatnan at walang mapapalang mabuti ang mga taong gugugulin ng panahon nila sa pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Life is not just about gathering treasures. Up to a point, it is important to have treasure. Pero dapat alam natin kung hanggang saan lang ang necessary. Because every treasure we add to our lives, sometimes ang mahal ng bayad. We pay with time. We pay with talent. We pay with other treasures. And most of the time, we pay with relationships. Na sa pagpapayaman, kumisan ang nasa-sacrifice, aking pakikipagmabutihan sa kapwa. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 6:19, don't store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. Sa isang iglap, lahat ng iniipon mo pwedeng manakaw, pwedeng masunog, pwedeng bahain, pwedeng matabunan ng lahar. Ang daming dilubyo na pwedeng mangyari sa iniipong kayamanan. Hindi naman sinasabing huwag kang magkaroon ng sobra, pero huwag kang magpakasobra-sobra sa paghanap ng sobra dahil maraming masasakripisyo sa buhay. There is no need to expend energy gathering more than what one needs. Never try to satisfy your wants. You can never do that. Your needs, that's all right. Exodus 16:15-20, nung nasa disyerto ang mga Israelita, wala silang pagkain, nagpapaulan ng tinapay ang Diyos mula sa langit. Ang sabi ni Moses, mangolekta kayo pero yung kailangan nyo lang, huwag kayong magkukolekta ng sobra. The people had never seen anything like this, and they started asking each other, what is it? Moses answered, this is the bread that the Lord has given you to eat.
and he orders you to gather about 2 quarts for each person in your family. That should be more than enough. They did as they were told. Some gathered more and some gathered less according to their needs, and none was left over. Moses told them not to keep any overnight. Some of them disobeyed. But the next morning, what they kept was stinking and full of worms, and Moses was angry. Napakaganda ng lesson ito eh. Nagpapaulan ng Diyos ng tinapay sa disyerto. Pinapatunayan niya na mahal niya ang mga tao at ibibigay niya ang kailangan. Sabi ni Jesus, sabi ni Moses, kada tao sa inyong pamilya, ganito lang ang toka, ganito lang ang takal na dapat niyong kolektahin para sa isang araw lang. Huwag kayong magtatabi ng sobra sa gabi para kinabukasan. Ang gusto kasi ng Panginoon, ibigay sa iyo yung kailangan mo kung kailan mo kailangan, hindi yung nakareserba. Dahil mamaya, hindi ka na sa Panginoon umaasa, doon ka na sa nakareserba umaasa. Yung iba ng daya, nangolekta sila ng kailangan nila maghapon, plus sobra para bukas. Kinabukasan, anong nakita? Inuuod, nabubulok, umamoy, umalingasaw. Nalaman ni Moses, aha, kayo yung mga hindi sumusunod. Sinabi ng yung kailangan nyo lang ang kunin nyo dahil bukas, nandun uli ang Diyos para sa kailangan nyo bukas. Yun ang gusto ni Lord ng magandang relasyon niya sa tao. Interdependence. Or dependence on the side of people. Dependence on God. Pero yung iba, ginagamitan nila ng utak, I will collect more. Iba na yung may nakatabi. Pero dahil yun ang hindi gusto ng Diyos, nabulok ang mga itinatabi nila. At hindi ba, kahit naman sa buhay natin mga kapatid, kung minsan ang dami mong itinabi, sa kagustuhan mong dun umasa ng security, pero wala, nananakaw, nadedenggoy, nawa 1, 2, 3, nauutang ng iba, nawawala rin. Hindi maasama na mag-ipok ng konti. Pero huwag iasa doon ang ating security. Tomorrow will have needs, and the needs of tomorrow will be met by our God, who is still God tomorrow. Para hindi tayo sobrang maaligaga at mapagod. May oras ng trabaho at oras ng pahinga kada araw, kada linggo, kada buwan. Huwag patayin ang sarili sa sobrang pag-iimpok para sa darating na bukas na maaaring wala ka na pagdating noon dahil sobra ka nang napagod. Sa Luke 12:15-21, sabi ng Panginoon, then He said to the crowd, don't be greedy. Owning a lot of things won't make your life safe. So Jesus told them this story. A rich man's farm produced a big crop. And he said to himself, what can I do? I don't have a place large enough to store everything. Later he said, now I know what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones where I can store all my grain and other goods. Then I'll say to myself, you have stored up enough good things to last for years to come. Live it up, eat, drink, and enjoy yourself. But God said to him, you fool, tonight you will die. Then who will get what you have stored up? This is what happens to people who store up everything for themselves but are poor in the sight of God. Don't get the lesson wrong. Hindi masama mag-ipon, maglagay ng mga bangan, ng mga storage, pero not at the expense of your spiritual and emotional wealth. Kaya yung tao dito sa kwento, sobrang nag-ipon, nagpalaki ng mga taguan, at sabi niya, wow, makakarelax ako buong buhay, ang dami ko nang may enjoy na nakatago. Sabi ng Panginoon, you're a fool, because today you will die, tomorrow you will not be around to enjoy what you have worked for. Sobrang inubos mo ang oras mo sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng mga taguan mo ng kayamanan, napagod ka ng napagod, pero hindi mo na may enjoy ang bunga nun kasi bukas patay ka na. At ito daw ang paningin ng Panginoon sa mga taong walang ginawa kundi pag-ipunan ng tungkol sa kanilang sarili. Pero ang totoo noon, sa tingin ng Diyos, napakahirap nila, napakamaralita nila, kahit marami silang material wealth. Poor in the sight of God could mean sinful, unspiritual, but it could also mean deprived of peace, deprived of rest,
pleasure, and happiness, which is what Jesus wants for us. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. I'll give you what you need. I'll give you peace. And Solomon, in all his wisdom, says, it's very, very important to enjoy life, to have pleasure, to enjoy life with the ones that you love. And people who don't enjoy life with the ones that they love, people who don't have peace, people who don't have comfort, rest, because they are killing themselves, trying to do their duties, to survive, trying to make wealth, trying to expand their horizons, trying to fill their ego with achievements. Ang tingin ng Panginoon sa mga taong ito, mahirap. Kasi yung tunay na kayamanan na gusto ipagkaloob ng Panginoon, kapayapaan, katahimikan, kasiyahan, kaligayahan, wala sa kanila. So mahirap sila. Kahit mayaman sa material things. Ngayon, kung mayaman ka na sa material things, mayaman ka pa sa spiritual things, dahil marunong ka magpahinga, marunong ka magbigay sa kapwa, hindi ka gahaman, hindi ka sobrang umaasa lang sa iyong kayamanan, di mayaman ka both sides of the fence. And this is possible. God can bless you both ways. Just don't be blinded by fear of hunger, by fear of abandonment, because God never leaves us nor forsakes us. Because God is here today, and He's the same yesterday, today, and tomorrow. Living for survival, duty, career, pride, gathering treasures, meaning living for non-essentials, could rob one of what are essential in life, like enjoyment, rest, peace, love, godliness, and happiness. The wisest man that walked the face of the earth, definitely the biggest giant in terms of wisdom in the Old Testament, Solomon says, this is what life is all about. Be happy and enjoy it. And Jesus, the giant of all time, and definitely the most important character of the New Testament, says, I want to give you rest. Love people. Be in love with life. And this is the same man who was called by the religious establishment as a glutton and a drunkard, because always attending dinners, he was having a good time with people, even with sinners. He fellowshiped with them to win them for the kingdom of God. And these are the two great examples of the Old and the New Testament that believers must make their models. Not hermits, not people who always teach us na huwag kumain, magtiis, magdusa, magsakripisyo, magtrabaho to death. These are not the models. Jesus, the perfect example, was a man who had a balanced life. He knew how to be with people, how to enjoy with people, and the people around him obviously enjoyed him too. Kaya sila ay palagay ang loob sa kanila. Then what life is for? Live to do God's will. Live to enjoy. Live to be happy. Yun ang mayaman sa tingin ng Diyos. Kahit gaano karami ang pera mo sa bulsa, mabuti kung marami, pero kahit konti o kahit wala, if you are living doing God's will and enjoying life, whatever God gives you, you have contentment and you know how to make much of little, and you live to be happy, you make people around you happy, and you are happy yourself, you are rich. Because God wants you happy. Ecclesiastes 12:13, everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. Now, magkalinawan tayo. Ano bang ibig sabihin ng respect and obey God? Magpenitensya, magtiis, mag-ayuno araw-araw, say no to everything that you want to do, and say yes to everything that is sacrificial and hard and difficult? I don't think so. Because Jesus says in John 10:10, I came so that you may have life and have it abundantly, so that you will have it to the full. In other words, that the will of God through Jesus is that we have a full, abundant life.
Sobra kasing nag-glorify sa relihiyon, yung laging nagpa-fast, yung laging nagtitiis, laging saying no to physical needs and physical wants. Samantalang Diyos din naman ang nag-design ng ating katawan at siya din ang nag-design ng ating mga needs. So bakit lagi mong sasabihin ng no? Diyos ang nag-design nun. So respect and obedience to God means respecting what is natural in you, what is true in you, and giving your body what it needs and wants, so long as you don't steal it from others. And so long as you don't sell your soul to the devil just to have what you want. But to keep on denying yourself, hurting yourself, is really the opposite of respecting God who wants you to be happy. Respect ba sa God yung lagi kang hirap na hirap kahit sinasabi mo pa na sa ministry? Jesus says, "Come to me and I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light." Ganun tayo kamahal ng Diyos, pati ang pagpapahinga, iniutos niya as one of the 10 commandments para matiyak niya na magpapahinga ang mga tao. Respect for God means resting in the right time. Pero syempre, hindi naman araw-araw rest. 6 days of labor must be broken by a day of rest. God is very good. God is very kind. We've got to get reacquainted with God and His true intention for people. Respecting God's design by being relaxed and rested and at peace, by being happy. Huwag nating masamain ang kasiyahan kasi hindi sadista ang Diyos. Gusto niya tayong masaya. Kaya si Solomon, na pinagkalooban ng pinakamataas na uri ng karunungan, ano ang kanyang centerpiece teaching? Ecclesiastes 8:15. So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Sabi niya, oo, alam naman nating lahat, maraming hirap ang buhay, maraming sakit. May mga mahal ka sa buhay na may sakit, na mamatay, hindi matutupad lahat ng pangarap. So ano na lang ang comfort nating mga tao? Let's make do with what is available. Let us enjoy the food and the drink that God gives us. Let's have a good time, because that's how we are fortified and strengthened to face many dark days. Ecclesiastes 7:14. When times are good, you should be cheerful. And when times are bad, think what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. So basta may pagkakataong sumaya, magsaya, huwag sayangin ang pagkakataon. Pagkakataon ng sumaya, may naglilibre, kain. May naghahanda, pumunta ka, mag-enjoy ka. Kasi may mamamatayan din. Pupunta ka rin, mag-aabuloy ka, malulungkot ka, makikipaglibing ka rin. Kaya marambuti na yung maraming baon na kaligayahan sa buhay para may nawi-withdraw ka na happiness in times of sadness, at ang balance mo pa rin dapat, kahit maraming nawi-withdraw, happiness pa rin. Mag-ipon ka ng maraming happiness sa puso. Create good times so you would be happy. Laging mag-imbento ng kasiyahan, basta hindi masama, hindi nakakasama sa kapwa at sa'yo. Laging pasayahin ang sarili. Do not create bad times. Do not intentionally do things that make you sad. Ang dami niyan. Sa airport, iyakan ng mga mahal sa buhay kasi hiwalay yan. Magkakahiwa-hiwalay. Tapos tatanungin mo, sino bang namuwersa sa inyo na mag-abroad? Wala po. Pero meron kaming ambisyon. We need a house. Meron kami mga plano. Kailangan namin ito. Kailangan namin ng maraming cellphone na iba-ibang kulay. Meron kaming balak. In other words, mapupunta ka dun sa survival, duty, pride, achievement, career. Pero hindi naman talaga sila binipilit ng Diyos maghiwalay. Pero talagang iyakan ko, takot-takot. Bakit yung ginagawa yan? Malungkot pala kayo. Kailangan po. Gaano katagal yung kailangan? Hanggang ilang taon yan abroad? Hanggang May po. Hanggang May langis. Walang uwian hanggang May langis sa Arabia. Di nalungkot ka. Ang tagal-tagal nun. O dumadami yung pera mo, nagkakabahay kayo, pero masaya ba kayo? Tapos uuwi na lang siya kung minsan nakakahuna, patay na. O uuwi siya, libing na ng mahal sa buhay. Ganun ba yun? Alam natin, meron tayong economic realities. Pero timbangin mo, kapatid, kung sulit yung ibinabayad mong lungkot sa napapala mo
para doon sa mga pinag-usapan natin, pinag-uubusan natin ng panahon. Yung mga paghihiwalay at paglalayo na hindi naman kailangan, di self-inflicted na sadness. Kuminsan hindi lang sadness dahil mamaya nararahuyo, na-attract sa iba pag matagal nang wala. Bitterness naman, anger, acrimonious separation, nasisirang mga pamilya. Isipin kong sulit. Paggawa ng mali, pagsira sa sarili, sobrang bisyo, pagpapatalo ng mga kinikita sa mga pagsusugal. Sasaya ka ba sa ending niyan? Ang daming bayad niyan. Siyempre, pag nagbabayad tayo, marunong ka dapat debit, credit. Sulit ba? Ano yung mga naging credit sa buhay ko nito? Kailangan iniisip. Ang mahalaga, masaya. Some basic needs have to be met, and beyond that, you should prioritize being happy. Lagi mong itatanong, kapatid, nakakapagpasaya ba yan? Sabi ng asawa mo, yung manugang mo, kailangan nating kontrolin, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Pero ang itatanong mo, nakakapagpasaya ba yan? Gagawin mo na yan, my wife, sa ating manugang. Sabi ng wife sa anak, sa kanyang asawa, huwag na tayong pumunta sa birthday ng nanay mo. Ang nanay mo nakakainis, bla bla bla. Pero ang tanong, nakakapagpasaya ba yung gusto mo? Umalalayo ang loob mo sa magulang ko, mahahati ako, mag-aaway-aaway tayo. Nakakapagpasaya ba yan? Pati sa mga ginagawa natin sa buhay, gusto natin napaka-engranding debut. Ang itatanong nyo, sasaya ba tayo o may stress? Magkakanda utang-utang tayo para maghanda ng kutakot-takot. Nakakasaya ba talaga yan in the long run? Kasi dapat nakakasaya. Huwag tayong umimbento ng mga activities na nakakapagpalungkot. Like, nag-away kayo, binabati ka na, ayaw mo pa. Nakakapagpasaya ba yan? Ba't di ka nalang makipagkasundo na para sumaya na kayo? Ay, ayoko pa. Di huwag ka na makipagkasundo buong buhay. Hindi naman, makikipagkasundo rin ako next month. Ba't tatagalan mo pa? Di ngayon na. Para sumaya na kayo. Bakit tayo gumagawa ng lungkot? Sa dinami-rami ng ginagawa, mga kapatid, sa inaatupag at inuuna, happiness naman. Sabihin nyo nga, sa katabi nyo yun. Kung sa pamilya nyo, laging nag-aaway-away, nag-aaway ng konting mana, bulok na piano, isang dangkal na lupa, lupa sa kuko. Sabihin nyo, mga kamag-anak kayo, happiness naman tayo. Tama na yung mga gulo na yan, bigaya na lang dahil magkakandamatay na tayo, tatanda na tayo. Happiness naman. Tama na yung sobrang mga sakripisyo, gulo, contest. Dapat happiness naman. Para kung namatay ka, nakangiti ang iyong bangkay. Kasi nakakita na ba kayo ng bangkay na nakaratay na nga ganun sa kanyang kabaong, mukha pa rin talagang nahihirapan. Kasi nakamatayan na ang hirap. Pasayahin ang buhay. Yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Let others live to do God's will, not yours. At syempre, sa pagpapasaya ng buhay, hindi lang buhay mo, buhay din ng kapwa. Do not dominate others. Hayaan mong hanapin nila ang pangarap nila, sundin nila ang kagustuhan nila, ibigin nila ang gusto nilang ibigin, mahalin nila ang gusto nilang mahalin. Kasama yun sa pagpapasaya ng buhay. Hindi dinidikta sa mga anak kung sinong mamahalin nila. Bagamat we can advise, and because of experience, many parents can detect a problem in-law to be. Kaya makikinig kayo mga anak sa mga magulang, but at the end of the day, yung magpapakasal, yung iibig, ang magpapasya. At ano man ang gawin niyang pasya, lalo't pinakasalan at asawa na, mga biyanan, tanggapin nyo na ng buong buo. Kasi asawa na yan ang anak nyo. Magulang ng inyong apo. Ayaw nyo pang tanggapin, iniirap-irapan nyo, sinisipa-simangutan. Nakakapagpasaya ba yan? Yun ang tanong. Ano ba makakapagpasaya? Di tanggapin mo na. Total, miyembro na ng pamilya mo. Nakakabit na sa kanya yung apelyido nyo ng inyong marangal na angkan. Di tanggapin mo na para masaya. Do God's will, not yours. Let others live to enjoy their way in their terms, not in your terms. Malakas magpalungkot yung dinodomina mo ang kapwa. Ikaw ang nagdidikta sa kanya kung paano siya mabubuhay. Not even God does that. Let others live to be happy. Gawin nating ministry, mga kapatid, magpasaya ng kapwa.
Yung iba ang daming ministry sa church, ha? Makuba-kuba na sa ministry. Wala nang oras sa sarili at sa pamilya sa ministry. Pero wala namang napapasaya. Yung iba nga ang ministry pa, mamintas. Mang-chismis, mang-judge. Look, magpasaya tayo ng kapwa. Ang magandang mission yon. Kahit wala kang doktrina, kahit wala kang official title, pag nagpapasaya ka ng kapwa, ang tingin sa'yo ng Diyos, ang galing-galing na worker, ang yaman-yaman, ang buti-buti. Kasi ang ministry ni Jesus, magpasaya ng tao. Tumanggap ng tao, magmahal sa tao. Set people free, especially if you have the power over them. Power is given by God. Use power to act like God, and God loves. God sets free. God nourishes. Kung tayo nakakahiram ng kapangyarihan, ano man yun, gamitin natin para magpasaya, hindi para magbalungkot. Gamitin natin para magbigay, hindi para magnakaw sa kapwa. Gamitin natin to make the world a better place. And always ask the question, pampasaya ba yan? Pag meron kayong tantrum, meron kayong palabas sa buhay, may arte, itanong mo muna sa sarili mo, manalamin kayo kapatid, sabihin nyo, pampasaya ba ang arte mo? Kung hindi, tigilan. Sayang ang buhay. Sayang ang taon, ang buwan, ang linggo, ang araw, ang oras. Kung lungkot, imbes saya ang ating kapiling. Sa mga puro na lang survival, duty, career, pride, gathering of treasures, happiness naman. Life is short. Happiness for you and your loved ones, and very especially, happiness for those who love you. Pasayahin natin yung mga nagmamahal sa atin. Huwag natin silang laging punuin ng worry, pag-aalala. Patahimikin natin ang loob nila. Mga anak, kung gusto ng mga magulang yung umuwi kayo ng maaga para mapayapa ang loob nila, pasayahin nyo sila. Huwag nyo papag-alalahanin. Be responsible parents para ang mga anak hindi natatakot, na-insecure about their future. Alam nyo, ting nagtatalo, nag-aaway ang mag-asawa, na-insecure ang mga anak, baka maghiwalay sila, paano kami? Be kind to those who are around you. Why do things that prevent happiness? This is the greatest deception of the devil. When you are induced to do things that make you and other people unhappy,